Ban nag-react sa sinabi ni Looney. Yangwan pinahiya ng isang may-ari ng isang clothing shop. Mike Sweep at Looney paano nga ba nagkakilala? At Righteous One may anak na. Alamin natin ang mga yan, so tara. Nireview nga ni Looney at Yuri Dope ang labang Manda Baliw vs Ban na nangyari sa elimination round ng isa buhay. Nakuha nga ni Ban ang panalo sa score na 5-0 pero parang hindi makapaniwala ang dalawa sa naging resulta. Boto ng Urado, 5-0! Pag-ihay tayo lahat para kay Ban! 5-0. Aray. Ano nangyari dun? Enjoy nyo lahat! Panat! Baka dahil overtime, halos 5 minutes, Pero sa akin kasi 4 minutes. Hindi ko ramdam yung overtime ni Ni Manda. Kaso kasi meron din siyang delivery na parang climax na parang tapos pero hindi pa pala tapos. Oo. Doon siguro nahahalata. Ano kayang basehan nito? Ba't Sino kaya judge? 5-0? Parang ang wild naman nun parang. Oo. Ulit nga. At makakahanap ang mananalo sa Cripply vs MP3! Boto ng Urado, 5-0! Pag-ihay tayo lahat para kay Ban! Para sa akin gaibla lang yung nila eh. Yung tawag dito. Dikit sila, dikit na Sobrang laban dikit siya. talaga. Sa pagtatapos nga ng review nila, dito sinabi ni Looney kung ganito daw ang ipapakita ni Ban kay Cripply, hindi daw siya tatagal. Si Manda. Ang kawawa dito is actually si Ban. Dahil kung matitira siya dito sa tournament, tapos ganito, Yung performance niya. hindi, na parang pwedeng i-angulo sa kanya to eh. Daming. Diba? Dito pa lang sa battle na to. Oo. Still, pag Mahirapan siyang umusad sa tournament dahil parang malaking pananagutan tong battle na to na parang kailangan mong, di ba, kailangan mo, una, tinalo mo si Manda Baliw, so kailangan mong talunin yung performance mo dito, di ba? Which kailangan is, niyang maghanda talaga. kailangan niya rin makahanap agad ng sarili niyang voice. Kasi sa nakikita ko, hindi maglalast yung ganitong style kung ganito para yung ipapakita niya sa last niya na, sa next niya na Kailangan battle. niya ipinis talaga yung yung style niya. Kung magjo-joke siya, ipakita niya na intention ng delivery niya. Tsaka nagjo-joke Cripply mananalo Cripply. dyan. Cripply pa kalaban Cripply mo. kalaban Puta, niya. tapos ka. siya. Inamama ako. Inamama. Oo, mamamain siya nun. Nakikita ko na yung mangyayari sa next round. Medyo mahirap tong kakaharapin ni Ban. Pero sa At shinare nga ni Ban ang clip na ito at may caption ng na para bang ang ibig niyang sabihin na anong sabi mo Looney, hindi ko kayang talunin si Cripply dahil alam naman natin na tinawal na ni Ban si Cripply. Etong nagdaang gubat 15. Sa kabilang balita naman, buraot ng damit sa mga brand owner. Yan nga ang tumatak na pang-Alaska kay Yangwan nang pumasok siya sa flip top. Burao to ng clothing line, puta, nakakahiya ka bro. Alam mo ba ang ilan sa mga binurautan mo, pinipm ako? Ultimo daw Kentucky tsaka Blue Corner, nag-iiwas na sa'yo. Kasi pag nag-PM na to sa clothing line, unang step niya wave at high, konting joke at smile. Pag nabigay na yung damit kay Dudong Bay, ibebenta yung shirt ng murang price. May pambili ka na naman ng siomay rice. Kahit nang lumaban na si Yangwan sa PSP, naging angulo pa din ito. Kilala sa buong Pinas bilang buraot ng shirt! Pag may nakilalang brand owner, didikit i-approach. Hihirita ng pa-joke. Hihingi agad ng clothes kahit di niya naman close. Ipopromote niya daw. Masyado tong hapit. Kapag di mo binigyan, siya pa yung galit. Akala mo kung sino na maangas manghingi. Nahihiya ka pang sabihin na wala kang pambili. At shout out sa lahat ng brand na binuraot ng ganid na to. Ang daming gustong mag-clothing na nagdalawang isip dahil sa'yo. Gusto pa ura-urada? Siya na lang mambuburaot. Pupunta pa ng tahian, hihintayin niya dun matapos. Ibebenta lang ni Repa pagkakupal ang lala. Sobrang obsessed nito sa tela, puta. Dati ka bang daga? Ngayon nga ay mukhang ginawa na naman ni Yangwan ang mga inaasar sa kanya na nangbuburaot daw siya ng damit. Sa isang post nga ng isang brand ng damit na tila nag-message si Yangwan sa kanila na nagpapasponsor ng damit. Kapalit ay isusuot niya ito sa kanyang videos at battle. At sa kabilang balita pa, di nga lingid sa ating mga fans
ang malalim na pagiging magkaibigan ni Looney at Mike Swift dahil dalaw sila sa nagpapatakbo noon ng sunugan. Pero paano nga ba sila nagkakilala? Sa break it down nga ni Looney, dito ay nag-guest niya si Mike Swift at dito ay binalikan nila ang nakaraan kung paano ba sila nagkakilala. Honest. Kakamiss Kuya Kiko, no? Yes, definitely. Tayo, may mga story tayo na pwede nating ikwento sa kanila na tayo lang yung naka-experience sa same room, si Francis. Yeah. So, kaya din kita naging kaibigan is through him. Yeah, that's true. That is Siya yung nagpakilala sa akin sa'yo dahil like before ka pumunta dito sa Pilipinas, sinend niya sa akin yung mixtape mo, yung Pinoy's Finest. Yes, Yung yes. sina-sound trip namin ni Ron. Kulit niya eh. Si Rod minsan, ini-split niya yung mga bars Oo, kabisado namin dahil ano Love, siya eh. love, bro. Parang kasama siya sa mga core memories namin yung album na yun eh. Na like growing up as a hip-hop head na, uy, Pinoy na galing New York. Okay, hindi ko makakalimutan na yung album na yun eh. Yung may Memories with George Burns. Yes, hell yeah. Yung may ano, Shouts to GB. favorite pa namin yung sabi ng mama ko, cute daw ako. Yung part na, ano kanta yun? Basta. Hindi, kasi pinapatugtog ni Francis M. yun sa kanya. Ba't parang malansa? Yun pa. Basta Hindi ko na ano yun, nilalabas iba yun. Pag naririnig ko yun, naalala ko yung times na yun. Kasi dati, ang proseso niyan is nung si Francis M. ay pumunta sa Amerika, doon niya na tagpuan na. Tapos binigay ko sa kanya yung mixtapes, nakakalabas lang. Binigay niya sa lahat ng Republic, Glock, you, Ron, whoever. He had one box. Tapos, yun, pagbalik ko dito, yun na yung entrada ko. Parang kayo, Yun nga. same bro pa, parang kayo na yung mga nakaka-meet up ko. Grabe na din yung journey, ano? So do you think, ano ba? You think, I have mad stories. I want to tell it, but I don't want to get in trouble. no, let's get back to the, ano, the journey side. Tugtog si Francis doon, pinakinggan, yeah. Si Jacob, let's talk about stuff like that, but no. Some people is like, people are retired already, can't be. At sa uling balita, isa nga daw si Righteous One sa mga swerteng battle rapper dahil nakalaban niya na ang mga old gods ng battle rap dito sa Pilipinas tulad ni Target, Delo, Batas at Looney. Kaya naging talunan man si Righteous One ng mga old gods na ito. Saludo pa din sa kanya. At lalo nga tayong sasaludo sa taong ito dahil sa interview nga ni Looney kay Righteous One. Dito ay sinabi niya, AirPods. Talaga? Ilan na anak mo? Ayun, si Celestine. Hindi ko alam kung ano, tulog na siya pag ngayong gabi. Pero ayun. Yan, yung pinagkakabala ko ngayon, buhay pamilya. Ilang taon na siya? Tapos, 2. Congrats hindi ko alam yun ha. Anong feeling ng maging isang Nagkasabay na ako mag-aaral maglakad. Tangina. Galing galing. Unahan mo ako dun